Dear Dr. Love, itago niyo lamang po ko sa pangalang Tony mula po sa La Union, 36 anyos na po. Dr. Love, napasulat po ako para sana ilapit ang kasalukuyan kong pinagdaraanan. Ako po ay may kinakasama at may 4 years na po kami at mayroon na rin po kaming isang anak. Aminado naman po akong mahirap ang buhay namin dahil hindi sapat ang sahod ko. Ganun pa man, alam po ng Diyos na ginagawa ko po ang lahat para hindi sila magutom. Dalawa po ang trabaho ko, isa sa umaga at isa sa gabi. Pero sapat lang sa pang-araw-araw na pagkain namin, ang mga bagong damit at ibang mga gusto ng kinakasama ko para sa kanila ng anak ko ay hindi ko po maibigay. Pati na rin ang paggala niya sa mga lugar na kinakailangan ng bayad o di kaya naman ay mamahaling pagkain. Minsan nga naisip ko para naman akong mag-isa. Aalis ako bago sila magising, uuwi ako, maliligo at aalis na uli para sa isa pang trabaho. Ni minsan, hindi ko naramdaman na concerned siya sa akin. Para bang ang kailangan lang mabuhay ko sila. Kahit parang hindi na kami pamilya. Hindi po ako kinakausap ng kinakasama ko at hindi malapit ang anak ko sa akin. Ngayon, Dr. Love, nagulat na lamang po ako nang kausapin ako ng kinakasama ko nitong nakaraang gabi. Mayroon daw po siyang kaibigan na niyayaya siya na mangiwang bansa pero kailangan po ng malaking halaga para mapaalis siya. Ako ngayon ang kinukulit niya. Umabot na nga po sa punto na nagalit siya sa akin dahil nga walang usad ang pag-iipon ko para makaalis siya. Pero alam mo, Dr. Love, hindi nga po siya nagpapaalam o nagtatanong man lamang sa akin. Basta na lamang siyang nagdemand ng pera para makaalis. Sa totoo lang po, hindi naman ako napapagod para sa kanila eh. Napapagod ako kasi pakiramdam ko kahit anong kayod ko, hindi po sasapat. Napapagod na ako sa tuwing nakikita ko ang mukha ng kinakasama ko. Napapagod ako sa tuwing hindi man lamang niya maparamdam na partner kami. Dr. Love, mahal ko po ang kinakasama ko pero palagay ko siya itong mabigat kasama. Nagsisimula na po akong mag-isip na makipag-iwalay sa kanya. Kaya ko naman pong mag-isa basta't kasama ang anak ko. Tutal naman, parang ganun din naman po ang sitwasyon ko ngayon. Nababahala nga lamang po ako kung maibigay ko na ang sapat na pera at makaalis na siya ng bansa. Baka naman mapahamak siya doon. Lalo pat wala rin siyang aral kagaya ko. Ano po ba ang gagawin ko? Gumagalang, Tony.